Okay, I'm back. So, pinanood ko yung video ko eh. Ang dami dong dapat kong i-clear. Like sinabi ko doon na na-discover ko yung personal love ni God sa aso through my dogs. Iba ang aso sa Canada sa aso sa Pilipinas. Kahit pamayaman ka sa Pilipinas, ibang aso dito. Kasi yung iba iniisip, hindi, pareho lang. Yung mayayaman sa Pilipinas, pinapatulog yung aso sa kama nila. Yeah, I know. Pero, ang aso dito ay talagang pamilyang pamilya. Meaning to say, wala kang kamag-anak na kakausapin or makakausap madalas. Kasi ang mga tao dito, 98% nasa trabaho. Kung matandang-matanda naman, nasa home for the aged. Sino kakausapin mo? Ang mahal ng rent dito. Kami nga amin na yung condo namin pero yung babayaran mo sa yung tinatawag na strata fees, para ka rin umuupa Mahigit 20 mil. So, lahat mahal dito. Kaya yung lagi nagtatanong, Joyce, kinuha mo na ba ang mga kamag-anak mo? Alam mo ba, para kumuha kung ano ang kailangan. Nanay ko po, kinakalang patunayan mo sa damakmak ang pera mo na kaya mo silang buhayin dahil sa insurance pa lang. Hindi papayag ang Canada na wala silang insurance kung hindi pa sila citizen. Hindi lahat, isipin, libre ang citizen. Pero kung hindi ka pa citizen or hindi ka pa permanent resident, hello, turista ka? Laki ng babayaran mo sa insurance pa lang. Ba't pa tayo dito napunta? Yung aso, paano ko nalamang personal ang love ni God? Kasi, nung namatay yung una kong aso dito sa Canada, hindi ko kayang walang aso dito. Hindi ko kayang ipaliwanag bakit. Ganon kalungkot kung wala kang aso. Iba yung atmosphere. Diba? Parang nasanay kasi tayo sa Pilipinas na kahit kapitbahay pwede mong sigawan Oy, penging malunggay. Dito ni kapitbahay ko, di ko alam pangalan Alam mo yun? Doon nagbabatian kami sa elevator, pero hanggang ano lang yun, hanggang tungkol sa weather lang. Nice weather, right? Oh, it's raining again. Pero yung sabihin mong, ano nga pala pangalan mo? Violation ng privacy nila yon. Yung kultura iba. Pag ginawa mo yon ang tingin sa'yo, ano to, squatter? Ano to, bagong salta? Canadian nga hindi nagmumura bihira. Ang nagmumura dito, mga foreigner, yung mga turista, yan, nagmumura. Pero, di sila sanay magmura. Ewan ko, hindi sila rude Sabihin natin, ang Canadian ay, yung totoong Canadian very respectful. Galit na, pero maganda pa rin magsalita. Pero pagkasama mo sa trabaho, gagawin lahat para makuha pwesto mo. Pagka mataas yung pwesto mo. Very hirap paliwanag Alam mo yung eleganteng walang ya. Gulo, no? Yeah. Kahit saan, may struggle. Basta't nandito ka sa mundong ito. Kaya yung mga salita nilang, ay nako, malis ka sa Pilipinas, mawala lahat ng problema mo. Hello, mag-iiba lang ang problema mo, pero may problema pa din. Hindi maaalis yun Bakit? Inday, may demonyo. At itong mundong ito, fallen. Fallen ito. Kahit magpakabait ka rito, para ka laging pinupok, lagi kang sinusundot, lagi kang tinutusok-tusok. Na tipong, magalit ka na, magalit ka na. Kaya pag nagalit ka, panalo sila. Kaya nga, asar talo Ang maasar, talo.
Kita mo naman ang Biblia. Para manalo ka dito, kinakailangan meron kang spirito ng Diyos. Kahit sabihin mo pang, kaya ko patawarin lahat. Kinaliwa ka ng asawa mo. O biglang tahimik ka. Sandali, ibang usapan na to. Kasi kahit Bible sinasabihan ka, pwede mo nang hiwalayan. Pagka umabot sa ganon. Kasi, kaya sinasabi yon, iba na naman ang dynamics nun. Pwede mo nang hiwalayan kung ayaw tumigil. Pero kung isang beses lang nangyari at talagang nagmamakaawa at talagang sinasabing kamatayan na bago ko maulit yan, patawarin mo naman. Dahil, alam mo, sa totoo lang, habang nagkakaedad ka, mahuhuli mo na kahit yun, out of weakness din pala. Kasi noon, hindi ko talaga mapatawad ang tatay ko. Parang tipang, ba't nangangaliwa siya? Wala ba siyang respeto? Hindi niya ba nire-respeto nanay ko? Nagkaedad ka. Nakita mo, ay, ano pala yun? Basic needs pala yun. Hindi pala ganun ka-evil ang tatay ko. Sira lang ang dynamics niya. Kaya mahina ang control niya. Diba? Kasi sinabi ng nanay ko, nung naging 40 years old siya, wala na tayong SEX. Tapos na tayo. Sarado na ang gate. May needs pa siya. Paano yun? Diba? So, hindi ko alam yun nung una. Kailangan kong hukayin dynamics nila. Why? Para bilang anak, akala kasi nung nanay ko ganun lang kadali yun. Patawarin mo na lang yung tatay mo. Hello? May proseso pagpapatawad, mang. Madali ba yon? At 19, kinakailangan ko maging breadwinner dahil lumayas na siya. Do ako ang nagsabing, umalis na lang kayo kung sasaktan yung nanay ko. Gulo, di ba? Kaya, ay, nako. Kailangan mong patawad kung ayaw mo magkaroon ng mental health issues. At ang hindi nagpapatawad, qualified sa baba. Tuloy ko mamaya at kailangan ko pumunta ng misa. Bye.